Magandang gabi mga ka-tech vlog and welcome back sa ating non-tech vlog. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay ang ating DepEd Google Workspace account, yung ating .deped.gov.ph na email. So marahil ay nakareceive na rin kayo ng advisory mula sa inyong mga Division ICT coordinators na nagsasabing starting February 1, 2023, yung ating DepEd email ay hindi na pwedeng mag-upload ng mga bagong files or images doon sa ating Google Drive. Hindi na rin tayo makakapag-create ng mga collaborative content files natin or apps kagaya ng Google Docs, Google Sheets, Slides, Drawings, Forms, and Jamboard. Ibig sabihin, hindi na tayo pwedeng mag-add ng bagong Google Docs, Google Sheets. So, kung mahilig tayo dyan sa mga apps na yan, hindi na possible yan starting February 1. Hindi na rin natin pwedeng gamitin yung ating Google Photos and hindi na rin tayo pwedeng mag-create ng new assignments kapag gumagamit tayo ng Google Classroom. Kaya, however, lahat ng emails natin sa DepEd Gmail natin at ang files na nakastore sa ating Google Drive, pwede pa rin nating ma-view or ma-download ng lahat ng yan, pero hindi na tayo pwedeng magdagdag. So kapag hindi na tayo pwedeng mag-add, therefore, hindi na natin pwedeng gamitin to do collaborations kapag mag-add tayo ng new files. Kaya, and later on, although wala pa namang basis, ay hindi natin alam kung ano yung possible na mangyayari sa mga files natin na nandoon sa ating Google Drive using our DepEd email. Kaya in this video ay ituturo namin sa inyo on how are we going to transfer our Google Drive file papunta doon sa ating Microsoft Office 365 account. Kasi nga, after this announcement ay meron tayong memorandum from our central office na we are going to adopt Microsoft 365. So sa Microsoft 365, ang gagamitin na nating email application instead of Gmail ay gagamit na tayo ng Microsoft Outlook. Nandiyan na rin sa kanya ang Microsoft Word, Excel, PowerPoint, tsaka OneNote. Yung Excel na yan is the replacement ng ating Google Sheet. Yung Word naman is the replacement ng ating Google Docs. Yung PowerPoint naman is the replacement ng ating Google Slide. And then, we have Teams na ginagamit na natin. And OneDrive, yan na yung magiging drive naman natin as replacement doon sa ginagamit nating Google Drive. Okay? At nandiyan din yung ating Microsoft Forms para naman yan as replacement doon sa Google Forms na ginagamit natin and other apps na nandyan. So, lahat tayo na merong deped.gov.ph account na wala pang Microsoft account ay makaka-receive tayo ng email. At yung email na yan ay magko-contain ng ating temporary password at saka ng ating username on or before January 27. And ito na nga, na-receive ko na yung aking email. Ay papakita ko sa inyo mamaya. So, pag na-receive natin yan, ang gagawin natin, isa-sign in natin dito sa portal.office.com. Pagka papasok tayo dyan, hihingin niya sa atin yung ating password na gusto natin gamitin. Pero i-enter muna natin yung ating temporary password. I'm sorry, hindi ko na video paano ginawa. Pero I'll try my best makahanap ako ng paraan na maipakita pa rin sa inyo paano i-register for the first time yung ating Microsoft 365 account. Ngayon, after nating in-enter yung temporary password, i-enter natin yung ating gustong password. Tapos magpo-provide tayo ng make sure na gagawin natin yung self-service password reset. Huwag nating i-skip yung step na yon kung saan tayo ay kailangan mag-input ng mobile number, ng alternate na personal email address, saka answer to security questions. Kahit isa lang, at least one sa tatlong yan, pwede nang gamitin natin.
Pero to be safe, I recommend 2 or the 3. So, ako ang ginamit ko is mobile number and alternate email. Kaya just in case mawala yung ating mobile number, nandyan pa yung ating alternate email kapag ka nakalimutan natin yung ating password sa 365 account. So, pagkatapos ay kapag ka na-change na natin yan, pwede na nating i-log in. So, starting February 1, makakatanggap tayo ng email gamit na yung ating 365 account. Pero still .deped.gov.ph pa rin yung ating ilalagin kay Microsoft Outlook. So kung paano gagawin, we will be making tutorial for that naman. So this time ay bago tayo tutuloy, meron lang reminder sa atin na ang gamit ng ating accounts for educational purposes only and performance ng ating official duties and responsibilities. So that's it. Now, ito yung magiging format ng email na ating marireceive containing our username and our temporary password. So after that, after nating ma-receive yan, kiklik lang natin yung portal.office.com. Kapag clinic natin yung portal.office.com, that's the time na enter natin yung ating username and temporary password at magsiset na tayo ng password. Kapag nagawa na natin yon, pwede na tayong mag-migrate ng ating file mula sa Google Drive papuntang Microsoft Office 365 OneDrive. So, kagaya nga nung sinasaad sa memorandum na one of the apps, a cloud storage service for storing and sharing files sa Microsoft 365 account ay yung OneDrive. So, paano tayo mapupunta dyan sa OneDrive na yan? So, ang gagawin natin, just make sure na i-register na natin yung ating 365 account. So, we will just open a new tab. And then, pupunta lang tayo sa app.mover.io. Press natin yung enter. Tayo na natin mag-load. Ayan. So, we need to sign in with our Microsoft account. So, i-click lang natin yung button na yan. Sign in. And then, isa-sign in natin yung ni-register nating account. So, since this application is not published by Microsoft, kailangan natin siyang i-allow yung kanyang permission or i-accept. So, kiklik natin yung accept. After that, maglo-load yung ating dashboard for the Mover app. Now, step 1, siselect natin yung source. Ibig sabihin, saan manggagaling. Destination, saan papunta. So, manggagaling yung ating file sa ating Google Drive. By the way, kiklik lang natin yung Authorize New Connector. And then, hanapin natin si Google Drive. We will click Authorize. So, that's it. We can actually change the display name. But for now, hindi ko muna i-change. I'll just click Authorize. So after that, need tayo mag-sign in doon sa ating Google Drive. So that is our DepEd email. Since nandito naman na yung account sa aking laptop, kiklik ko na yung aking account. Then, Mover wants to access your Google account. We will just click allow. And nandyan na yung ating folders. When we scroll down, lalabas lahat ng folders dyan. Then, step 2 na tayo. We will click now our Authorize New Connector for step 2. Then, select na natin yung OneDrive for Business. Kiklik natin yung Authorize.